Hyderabad, pero malayo sa bahay namin. Gawa ba sa brilyante ang kastilyong yon? Hindi naman. Pero yung minahan ng brilyante, ang kinukwento ni Papa, malapit doon. Wow! Eh di ibig sabihin punong-puno ng brilyante yung bundok na yon. Loti, hindi naman sa ganon. Tama na nga yan. Itigil mo na pagkukwento ng walang kwenta sa bata. Loti, kung meron ng bundok ng punong-puno ng brilyante, marami na sanang milyonaryo na halos mabaliw na sa yaman. Pero si Sarah, dahil sa pangangarap na maging anak ng milyonaryo at prinsesa ng brilyante, halos mabaliw na. Hindi totoo yan. Kinukwento ko lang kung ano nakalagay sa sulat sa akin ni Papa. Oo nga! Ang Papa talaga ni Mama Sarah ang may-ari ng bundok ng brilyante. Siguro kaya kaganyan kasi hindi mo alam kung ano yun. Siyempre alam ko yun. Napakarami yatang diamond ring ng mama ko at sobrang mahal nun. Hindi makakabili ang ordinaryong tao ng kahit isang singsing lang. Kahit ubusin niya pa ang sweldo niya sa isang taon. Kaya nga lang ang alam ko, sa Africa lang may mina ng mga brilyante. At kahit kailan wala pa ako naririnig na may mina ng brilyante sa India. Walang mangyayari kung makikipagtalo ako sa'yo, Lavinia, pero hindi sinungaling ang Papa ko. Ang sabi niya sa akin doon sa sulat, nakakita siya ng minahan ng mga brilyante. Kaya nga posibleng may brilyante rin sa India. Talaga? Ilang brilyante na bang nakuha niya? Ilang brilyante? Wala pa siyang nasabi sa akin na may nakuha na siya. Ang ibig sabihin nun, nangangarap lang din pala ang papa mo na maging hari ng brilyante. Parang ikaw. Gusto mo parang maging prinsesa? Eh kung ganun pala, edi mangarap na rin kami na maging prinsesa para masaya, hindi ba? Ikaw, Ermengarde, anong masasabi mo? Gusto mo rin bang mangarap na isa kang prinsesa? Mangarap? Pero kasi hindi sa akin pwede yun. Paano? Masyado kasi ako mataba. Jessie, Gertrude, narinig niyo ba ang sinabi niya? Kilalang kilala na pala ni Ermengarde ang sarili niya. Buti pa siya. Si Sarah kasi ang taas ng tingin niya sa sarili niya. Hindi niya yata alam na masyado siyang payat para maging prinsesa. Lavinia. O bakit? Para sa akin, ang isip mo lang ang kailangan kung gusto mo mangarap. Hindi na importante kung ano man ang itsura mo. Ang importante lang ay kung anong iniisip mo at kung anong gusto mong maging. Kung sumagot ka, parang class representative ka na nga. O sige, kung yan ang gusto mo, edi mangarap ka na na anak ka ng hari ng brilyante hanggang gusto mo. Huwag ka mag-alala, walang pipigil sa'yo. Oo, tama. Para lalo kong masiyahan, tatawagin na kitang prinsesa ng brilyante simula ngayon. Oh, ano, okay lang ba sa'yo yun? Meron na tayong prinsesa dito sa paaralan natin. Siguradong magiging sikat ang dormitoryong ito ng dahil doon. Mahal na prinsesa ng brilyante, kung mamarapatin niyo po sana, huwag niyo po sana kaming kalimutan kahit kayo pa ang maging reyna ng brilyante balang araw, maaari po ba? O paano po, kailangan ko nang umalis? Dali lang, Lavinia! Anong kailangan niyo? Itatanong ko lang, galit ka ba kay Sarah kaya mo ginawa yun? Hindi naman sa galit ako. Hindi ko lang kasi matanggap ang ideya na siya ang anak ng hari ng brilyante. Kaya ako yung ginawa sa kanya. Pasensya na kayo sa akin. Masyadong pribado ang pag-uusap nyo. Opo, at maganda pong pinag-uusapan namin, Lavinia. Alam niyo po ba, napagkasundoan na po namin na prinsesa ng brilyante ang itawag namin kay Sarah. Talaga? Prinsesa na brilyante? Sa tingin ko po kasi, yun ang bagay na itawag. Sa class representative ng dormitoryong ito. Napakaganda ng naisip mo, Lavinia. Sigurado ako matutuwa si Miss Minchin kapag nalaman niyan tungkol dyan. Kumusta, ate? Narinig mo na rin ba? Nabalitaan ko kasi na prinsesa na brilyante na ang itatawag ng mga bata kay Sarah simula ngayon. Ay, napakaganda, hindi ba? Ngayon lang nagkaroon ng estudyanteng prinsesang doon. Nakakatuwa. Amelia, siguro nga natutuwa ang mga bata, pero bakit kailangan umiyaw ka ng ganyan? Pero ate... Amelia, hanggang ngayon ba naman na matanda ka na, isip bata ka pa rin? Dapat naging
nating siguraduhin ang mga bagay-bagay? Hindi ba dapat lang na gumawa tayo ng paraan para siguraduhin kung totoo nga ang kwento tungkol sa mina ng mga brilyanteng yon? Pero ate, paano naman natin yan malalaman? Pupunta ako sa opisina ni Atty. Barrow. Ha? Ay, siya kasi ang ahente ni Mr. Crew doon sa London. Baka sakaling may impormasyon siya tungkol sa mina ng brilyante. Oo, tama ka ate. O paano? Ikaw na muna ang bahala dito. Salamat. Kayo pala. Tuloy ka, Miss Minchin. Maupo ka. Hindi ko inaasahan ang pagpunta mo rito sa opisina. Ano bang may paglilingkod ko sa iyo? Nabalitaan ko kasi na meron daw minahan ng brilyante ang Papa ni Sarah sa India. Kaya ako nagpunta. Tulad ng inaasahan, sasabihin agad yon ni Mr. Cruz sa anak niya. Ganun nga. Totoong nabalitaan mong yon, Miss Minchin. Ang Papa ni Sarah na si Mr. Cruz, siya na ngayon ang nagmamayari ng mina ng mga brilyante na siyang pinakatanyag sa buong mundo. Pinakatanyag sa buong mundo? Atty. Barrow, totoo ba talaga yan? Aba, syempre, Miss Minchin. Mag-i-invest ba naman ako ng malaking pera sa mina ni... Alam kong hindi totoo ang bagay na yon. Miss Minchin, sa tingin ko kaya ka nagpunta dito dahil nagdududa ka na meron ngang makukuhang brilyante doon sa India. Tama ba ako? Oo, ganun nga. Bago ako mag-invest para doon, pinag-aralan ko muna ang tungkol sa mga brilyante. Ayan, tignan mo yan. Yan ang diamond na may 106 karat at tinatawag na koinul. Nakuha ang batong yan sa Golconda, India. Pagmamayari na yan ngayon ng maharlikang pamilya sa England. Ito naman ang diamond na may 139 karat. Tulad ng nauna, galing din yan sa India at binili yan ni Prince Tascada. Ang diamond naman na may 194 karat na tinatawag na Orlov, iyon ang ibinigay kay Ekaterina ng Russia. At ang diamond na tinatawag na Hope, na siyang kilala noong unang panahon na nagbibigay ng kamalasan sa sino mang magmamayari nito ay galing din doon. Kaya nga, halos lahat ng mga kilalang brilyante sa kasaysayan ay mula sa Golconda, India. Miss Minchin. Miss Minchin. Ano nangyayari sa iyo, Miss Minchin? Ayos ka lang ba? Oo. Kung ganun, totoo pala na may natagpuan ng minahan ng mga brilyante ang ama ng batang yon. Oo, totoong lahat ang sinabi mo. Makinig kang mabuti sa akin. Sigurado makakakuha tayo ng malaking swerte kung magkakaroon tayo ng mabuting kaugnayan sa batang yon. Oo. Siya nga pala, Miss Minchin. Nabalitaan ko na malapit na raw ang kaarawan ng munting binibining yon. Ang totoo niyan, pinakiusapan ako ni Mr. Crew noon na pangasiwaan ang pagdiriwang ng kaarawan ng munting binibini. At syempre pa, sasamantalahin ko na rin ang pagkakataon para mabigyan ang batang iyon ng mamahaling regalo. Maaari mo ba akong tulungan para mabigyan siya ng malaking party? Aba, syempre. Karangalan yun para sa akin. Bukas ang aming dormitoryo para dyan. Bibigyan natin siya ng isang malaking party. Bahala dyan, attorney. Maraming salamat. Kumusta ate? Ano nangyari? Totoo raw ba ang balita? Totoo ba ang tungkol sa brilyante? Oo, totoo nga daw yun. Ay, ang galing naman! Kuminahon ka nga dyan, Amelia. Ate, hindi ko mapigilan. Nasaan ang ating prinsesa ng brilyante? Dapat natin siya bigyan ng karangalan. Meron na tayo. Meron pa tayo.
sabihin sa inyo. Dapat niyong malaman na malapit na ang karawan ni Sarah Crew. Ha? Kaya naman, nagdesisyon ako na bigyan ng isang malaking party ang ating munting prinsesa at kasama kayong lahat doon. At para mas maging masaya ang party, gusto kong magbigay kayong lahat ng regalo kay Miss Crew. Bilang inyong direktora, magbibigay din ako ng regalo para kay Miss Crew at paghahandaan ko yung mabuti. Diyan nga pala, gusto sana kitang makausap na yon tungkol doon. Maaari ka bang sumama sa akin? Opo, Miss Minchin. Ano kaya niregalo ko kayo? Ang galing naman nun, hindi ba? Oo nga eh. Yung maganda regalo. Yung maganda. Excited na ako. Miss Crew, may naisip na ako regalo. Gusto kong bigyan ka ng isang napakagandang bestida para maisuot mo. Ganun po ba? Ano ka ba? Hindi mo kailangan mahiya sa akin. Sabihin mo sa akin, Miss Crew, may kilala ka bang mahusay na mananahi? Wala po. Hindi ko po kabisadong London. Alam ko na, ate. Meron akong nakita na dress shop noon na gustong-gusto kong puntahan. Amelia! Hindi ko tinatanong ang opinion mo. Si Miss Crew ang tinatanong ko. Patawad. Miss Minchin, may isa po akong alam. Pinuntahan po namin ni Papa yon. Ganun ba? O sige, doon tayo pumunta. Maaari bang gamitin natin ang karwahe mo? Opo. Sige po, mauna na po ako, Miss Minchin. Ito. Maraming salamat po, Lola. Peter, natatandaan mo ba yung tindahan kung saan ko nakita si Emily? Tanda ko pa. Ako pa. Pakihatid mo kami ron. Sige, masusunod po, Miss Sarah. Yeah! Aba, mukhang maganda nga rito. Mahusay kang pumili. Tara, pumasok na tayo. Anong may paglilingkod ko? Kumusta? Ikaw pala. Kasama mo na ng papa mo rito, hindi ba? Opo, ako nga po yun. Sandali. Iniisip ko kung ano nga bang ipinangalan mo sa kanya. Natatandaan ko na. Emily! Kumusta? Nasa mabuting kalagayan ba siya ngayon? Opo, wag po kayo mag-alala. Inaalagaan ko po siya. Talaga? Dito pala nanggaling ang manikang yon. O siya, sige. Mamaya na ang pangungumusta nyo. Opo, Miss Minchin. Siya nga pala, pumunta ako rito para bilhan siya ng magandang damit para sa karawan niya. Talaga? Napakabuti niyo. Pwede bang ipakita mo sa akin kung anong bestida ang nababagay sa kanya? Para sa akin ito. Ano sa tingin niyo? Maganda ba? Hindi maganda. Ang gusto kong bilhin para sa kanya ay yung mas pino at mas mahal niya. Ito po. Pwede na po ba ito? Alam mo, siya ang nag-iisang anak ng hari ng mga brilyante. Kaya naman, munting prinsesa ang itinatawag sa kanya sa dormitoryo namin. Wala ba kayong bestida na nababagay para sa kanya?
mawalang galang na po sa inyo. Pero sa tingin ko po, ang nababagay na bestida para sa mga batang katulad niya ay yung mga damit na magiging komportable sila. Pero kung mamahalin talaga ang gusto nyo, pwede naman nating lagyan nyo ng brilyante. Ano sabi mo? Ang munting binibini ang magsusuot ng bestida. Kaya mas mabuti kung hahayaan natin siyang mamili ng gusto niya. Kung ganon, Miss Crew, ikaw na ang bahalang pumili ng gusto mong isuot at pagkatapos pupunta tayo sa bilihan ng mga sapatos. Opo, Miss Minchin. Becky! Becky! Hay, nako. Saan ba kasi nagpupunta ang batang yon? Hindi na nga tayo magkanda-ugaga dito. Becky! Becky! Hay, bata ka! Ano ba kasi ginagawa mo rito? Ano po? Wala po. Pinahirapan mo ba ako? Siguro nagpapahinga ka ng palihim sa akin. Tama ba ako? Naku, hindi po. Wala nang palibaliwanag. Halika rito, sumunod ka sa akin. Opo, Miss Molly. O ano, Miss Crew? Siguro naman natuwa ka sa pamimili natin, hindi ba? Opo, maraming salamat po sa regalo, Miss Minchin. Mabuti naman kung ganon. O paano itatago ko muna ang mga ito hanggang sa dumating ang kaarawan mo, ha? Sige po. Siya nga pala, huwag mo sanang kalilimutan na ikwento sa papa mo ang tungkol dito, maaari ba? Opo, Miss Minchin. Mhm. Sarah! Sarah! Ha? Kanino galing ito? Wow! Ang ganda naman! Becky, nakita mo na ang ginawa mo? Nang dahil sa'yo, nagtagal ng husto ang trabaho natin. Pasensya na po, Miss Molly. Sige, pero pagkatapos mo dyan, hugasan mo na rin ito. Opo, ako na pong bahala. Ha? Becky? Ikaw pala ni Sarah? Shh! Becky, regalo mo ba sa akin ito? Oo, tama
salamat. Naku, wala yun. Gusto lang talaga kitang bigyan ng regalo para sa kaarawan mo. Nagustuhan mo bang regalo ko sa'yo? Siyempre naman, Becky. Hindi ba? Ikaw lang ang mag-isang gumawa nito? Kaya lang medyo nahihiya ako sa'yo. Yung balabal ko lang kasing ginamit ko para dyan eh. Ha? Kinupit mo balabal mo? Huwag ka mag-alala, Miss Sarah. Medyo umiinit naman ngayon eh. Isa pa, yung parting hindi naman halata kapag nakasuot ang ginupit ko ron. Ha? Becky? Maraming salamat. Maraming salamat, Becky. Miss Sarah? Naiyak ako sa sobrang tuwa ng dahil sa kabutihan ni Becky. Oo, totoong natuwa ako doon sa biniling bestida at sapatos ni Miss Minchin para sa akin. Pero mas malaking kagalakan ang naramdaman ko nang dahil doon sa regalo sa akin ni Becky.